Eto na, hindi po nakatiis si dating senador, dating Justice Secretary, dating Chairman ng Commission on Human Rights, Laila de Lima, sa mga pinagsasabi nitong si Senador Alan Peter Cayetano. Abogado yan si Cayetano, dating Speaker of the House, dating Foreign Affairs Secretary ng panahon ni Duterte. Kasi sinabi po ni Alan Peter Cayetano, labag sa batas ang ginawa daw ng Marcos administration ng ating pamahalaan sa paghuli kay Duterte. Ay nako ha, ito may galit, may sermon at may pagliliktur kay Alan Cayetano ang ginawa ng matapang na senador at chairman ng Commission on Human Rights before na nagsagawa ng investigasyon sa di umano'y paglabag sa karapatang pantao ni Duterte nung mayor pa lang hanggang sa naging Pangulo. Ito yun, no? Alan Peter is the last person on earth who should tell human rights organizations and human rights defenders what to do in the arrest of former President Duterte. He is also the last person on earth with the credibility to talk about due process and human rights. Wala kang karapatan, Alan Peter, para pangaralan kaming mga tumayo at lumaban para sa mga Pilipino sa ilalim ng rehimen ninyo ni Duterte. Habang kami ay lumaban, walang awa ninyong pinagpapatay ang libo-libong mga Pilipino kasama ang mga sanggol at mga bata. Alan Peter's defense of the EJKs and the drug war is well known. In fact, he should be one of those accused and arrested by the ICC together with Duterte. He enabled, encouraged, and goaded the deadly criminal enterprise that was a summary execution of poor Filipinos in the name of a fake drug war. Ano naman ang mali at illegal sa pag-aresto at pagdala kay Duterte sa ICC? Jurisdiction over the crime is conferred by law. What is the law on crimes against humanity, including systemic attacks on the civilian population of which Duterte is accused? There's a Rome Statute. There's also Section 17 of RA 9185 that provides that the Philippine government may choose not to exercise jurisdiction over crimes against international humanitarian law, and that instead it may allow another entity conferred with similar jurisdiction by international law to assume jurisdiction where said entity is already investigating the accused or suspect. Insofar as jurisdiction over crimes against international humanitarian law are concerned, the law is RA 9185, and RA 9185 says that the Philippine government has the option to surrender Duterte to the ICC without any judicial approval because it is a waiver of its exercise of jurisdiction in favor of the International Court, here the ICC. Kung may problema ka sa batas na ito, Alan Peter, ipadeklara mo lang unconstitutional sa Korte Suprema. Until that time, please stop lecturing and whining to us. Wow! Ang tapang, antindi ng statement po ng dating senador, dating ang Justice Secretary at dating Chairman ng Commission on Human Rights, Laila de Lima. Ay alam niyo si Alan Peter Cayetano, kakampiyan ni Duterte. Yan nga yung kanyang vice presidential candidate ng 2016. Meron man pong tao na talagang dapat po na magsabi niyan talaga ay si Laila de Lima lamang. Biruin mo si Laila de Lima, 7 taon pinahirapan ni Digong. Diba? Nagdusa siya na makulong ng napakatagal na panahon sa kasalanang wala naman siyang ginawa. Hindi siya ang gumawa ng mga kasalanan na yun. Yun ay purong paninira lamang at pamumulitika ni Digong. Tapos ngayon madidinig natin kay Senator Alan Peter Cayetano ang mga ganitong salita. Buti na lamang talaga sinabi kaagad ni
Cayetano yan. Buti na lang talaga in-expose ni Cayetano na siya talaga ay magpasa hanggang ngayon ay pro Duterte pa din. So yung kapatid nito ay sigurado ko na marami po ang hindi na boboto dyan kaya Pia Cayetano, isa na ako dyan. Baka hindi ko na po iboto yan. Ang matinding bumatikos kay Marcos noong kampanyang yun at noong 2016 sa debate na kung ano mga pinagsasabing below the belt laban kay noon ay Bongbong Marcos. Pero ngayon, ang nakapagtataka, Senador Alan Peter Cayetano, dumidikit ka sa Malacanang. Marami mga events sa Malacanang ang nandudun ka at nagmamano ka pa kay First Lady. Dahil ba, yung kapatid mo si Pia Cayetano ay kandidato ni Pangulong Marcos, nasa alyansa ng Bagong Pilipinas, ay yan ang matindi. Alam nyo, kaya ako naging topic ko ito. Napanood ko rin yung video eh. Grabe yung sinabi ni Alan Peter Cayetano. Talagang Duterte siya at lahat sinasabi niyang mali. Labag daw sa batas ang ginawa ng gobyerno dahil sa pagkakahuli kay Duterte, pagkakabigay ng gobyerno sa ICC. Sandali, Cayetano, kakampi ka ba o hindi ng Pangulong Marcos? Ang Pangulong Marcos at ang Marcos administration ang nagpatupad ng batas para mahuli si Duterte dahil merong Interpol warrant of arrest na galing sa ICC. Okay, ngayon minamali mo. Baka maapektuhan yung kapatid mo na kandidato ng administrasyon. Baka hindi iboto yan ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters. Pagka ganyan ang dating mo, Alan Peter Cayetano. Kaya pala maraming politiko at mga followers din natin at iba pa na walang tiwala kay Alan eh. Kasi dating kalaban, dating matindi ang batiko sa mga Marcos, nung manalo si Marcos at nakapwesto si Marcos, ayan ngayon, kung makalapit si Alan Cayetano, ganun-ganon na lang, nilululon at binabaliwala ang kanyang masasamang sinabi laban kay Bongbong Marcos noong 2016 na magkalaban sila sa vice presidential candidate. Di ba? So, eto pong si Alan Peter Cayetano ay para palang linta. Na kung saan may mapapala, merong makukuha, ay meron siyang pakinabang, ay doon siya lalapit, doon siya kakapit. So ngayon, mukhang nagkakamali itong si Alan Peter Cayetano ng kanyang mga sinasabi. Alam niyo po ba na itong si Digong Duterte ay iginisa sa sarili niyang mantika dahil po sa pag-alis niya sa ICC? Panoorin po muna ninyo itong interview kay Justice Carpio para po maliwanagan ang kaisipan ng mga DDF. Sana napapanood to ng mga DDF itong mga ganitong interview. Mga pagpapaliwanag po sa kung ano talaga ang tunay na sitwasyon at talagang mga nangyari at mga katotohanan sa paghuli dito kay Digong. I'm sure na kabisado po ninyo ito, yung sinasabi sa di umano, ako po'y nagbabase lamang sa mga nababasa at mga naririnig ko. Sa Rome Statute daw po, may a certain section yata, section 58 ba or 59, na yung pong pagkaganito daw na situation ay kailangan daw pong ipakita muna ang warrant sa local competent court ng isang host country, kagaya dito po sa Pilipinas, bago i-surrender o i-turn over ang gustong arestuhin ng Interpol. Ano ho bang sinasabi doon? Yeah, tama yun. Yung nakalagay doon sa section na yan na dapat it's the competent authority in the Philippines that will order his arrest. Pero dahil si former President Duterte, winidraw niya yung membership natin. Terminate niya yung membership natin sa Rome Statute, sa ICC. Hindi na nag-a-apply yan. Wala na. Ang mag-a-apply na yung Section 17 ng Republic Act 9851 na the relevant Philippine authorities can surrender the suspect to the ICC. Wala namang kondisyon yun. Yun ho ba ay mandatory? Kung may i-blame ka, pag may i-blame tayo na bakit hindi na mag-apply ang provision ng Rome Statute na dapat yung competent authority dito, si Duterte ang i-blame natin. Siya naman na nag-withdraw sa ng membership natin sa ICC.
Nako, ito po bang binabanggit ninyo na Section 17 of Republic Act 9851 na oblige po ba or mandatory po ba? Permissive yan. Ang Philippine government can either prosecute the accused here or turn him over to the international tribunal if there is already pending case there or it's being investigated already. So yun. Dahil ando na, may pending case na, turn over siya. That is authorized by law. So hindi mandatory yan. That is upon the discretion of the government. But that is lawful dahil may authority eh. Sa tingin po ninyo, Justice, wala pong na-violate dito ang Philippine Authority? Well, at first glance, wala. Dahil may batas eh. Apo. Republic Act 9851. Authorize ang relevant government authorities, DILG, DOJ, to surrender former President Duterte. Sinunod nila yung batas eh. So, Pero of course, they can raise other issues. But ito, case of first impression ito eh. No? Ang panig nila Duterte will say kailangan pa rin kahit na may batas na ganyan 9851 pwede surrender pero dapat may warrant of arrest issued by the Philippine court. Yun ang position nila, ano yung nakikita ko, but that could go either way, no, but that cannot bring back Duterte anymore dahil may semblance of authority yung ginawa ng gobyerno eh, nakalagay doon sa Republic Act 9851. The relevant authorities is authorized to surrender. That's exactly what they did. So, bottom line, hindi na pwede may balik dito si former President Duterte. Yung kaso na yon sa ICC, tuloy na yon. He will be facing trial there. Hindi na mahinto yon. Dito, pwedeng i-clarify ng Supreme Court na itong batas na ito, Republic Act 9851, Section 17, which says the Philippine government can surrender the accused or the suspect, kailangan pa rin ng warrant of arrest. Pero that is a case of first impression. Hindi mo ma-blame ang government dahil klaro naman sa batas eh. Warrant of arrest coming from local courts? Yes. Pwedeng sabihin ng Supreme Court yan, but that will not bring back Duterte anymore. Kahit pa ho sabihin natin klaro na wala ngang counterpart warrant of arrest mula Yes, because wala na sa ating jurisdiction si Duterte, ando na eh. Hindi natin pwede utusan yung yung ICC eh. At saka merong doctrine rule ang ICC na pag na-surrender ka na sa amin, we will not inquire whether the arrest or seizure by the surrendering state was lawful or not. Hindi na namin titingnan yan. Kasi basta na-surrender ka dito voluntarily, we acquire jurisdiction. Whether you were kidnapped or whatever, wala na sa amin yan. Hindi kami ang gumawa niyan. That is the ruling of the ICC. Kahit na mapatunayan na okay, kailangan ng warrant of arrest ng local court, that will not affect the jurisdiction of ICC to detain and prosecute former President Duterte. Kaya napanood naman po ninyo, napakaliwanag ng paliwanag ni Justice Carpio diyan. So ang akin lamang pong masasabi diyan, mukhang napakalabo na po talagang maibalik si Digong dito po sa Pilipinas. Kahit na mag-iiyak pa ang mga DDFs, umiyak si Panelo, itong si Robin Padilla, si Sara, si Vic Rodriguez, kahit natawagin pa nila si Darna, si Darna, si Captain Barbell, si Lastic Man, wala, hindi na talagang kakatigasan na ng ICC ang pagkakadampot dito kay Digong na ito ay legal. Kasi alam niyo po, ito ginisa sa sariling mantika si Digong. Bakit? Umalis tayo sa ICC.
tinanggal niya ang membership natin sa ICC. Tapos ngayon, gusto ng mga kampo ni Digong i-apply. Ito yung talagang sabi ko, pinakamaling ginawa ni Digong nung siya ang presidente. Umalis tayo sa ICC na akala niya makakapagpaligtas sa kanya sa ginawa niyang EJK. Hindi niya alam, yung palang pag-alis natin sa ICC ang lalong magpapahamak sa kanya. Bakit? Unang-una, umalis tayo sa ICC, so hindi na apply o applicable. Hindi na pwedeng i-apply. Hindi na applicable kay Digong sa Pilipinas ang lahat ng rules ng ICC. Bakit? Hindi na tayo membro eh. So bakit mo i-apply ang rules ng ICC na dapat si Digong ay daan muna sa korte bago dalhin sa The Hague, Netherlands, bago isuko sa ICC headquarters. So di ba napaka-ironic? Ang mga DDFs, ang gusto nila sundin ang rules ng ICC. Pero sinasabi din nila na wala ng jurisdiction sa atin ang ICC. So ano ba talaga? May jurisdiction o wala? Kasi kung gusto ninyo na i-apply ang rules ng ICC, di dapat tayo ay kasapi ng ICC. So yun na yung pinaka mali na tricks na ginawa ni Digong. Umalis tayo sa ICC. So ngayon, hindi na applicable ang rules ng ICC sa atin. Kasi nga po, umalis na tayo eh. Diba? So wala nang magagawa si Digong. Wala nang magagawa ang kanyang mga abogado. Wala nang magagawa ang kanyang mga kalyado kung hindi tanggapin ang sinapit ni Digong. Pag-uusapan naman po ay ang legality ng paghuli kay Digong ito po ay legal na legal. Bakit? Kasi nga po meron pong Interpol na nagtulay sa Pilipinas at sa ICC. Diba? Kung ayaw ni Digong mahuli ng ICC, dapat umalis din tayo noon hindi na tayo dapat naging kasapi pa ng Interpol. Dapat umalis tayo ng ICC, umalis din tayo ng Interpol para, diba, ay maging maisakatuparan na ni Digong ang kanyang mga plano nang hindi siya maharap sa anumang kaso. Diba? Hindi siya maharap sa mga kaso in the future. Dapat kinumpleto ni Digong. Pati sa Interpol umalis tayo. Kaya lang sa ICC lang tayo umalis. Kaya kung tatanungin kung legal at kung naayon sa batas ang pagkakahuli kay Digong, legal na legal po ito dahil sa Interpol. Ito po una, 'di ba, yung ginisa si Digong sa sariling mantika dahil umalis tayo sa ICC, pero ang gusto ngayon ni Digong at ng kanyang mga kaalyado, ng kanyang mga abogado ay i-apply ang rules ng ICC kay Digong. Hindi na nga tayo sakop ng ICC dahil tayo po Pilipinas ay 2019 pa umalis sa ICC. Pangalawa, kung legal ba ang paghuli? Legal na legal dahil may Interpol. Pangatlo po, mapipilit ba ng Korte Suprema ang ICC na ibalik si Digong dito sa Pilipinas? Ito yung pinaka-importante na maintindihan ng mga DDFs. Malabong-malabo na po. Hindi na maibabalik si Digong sa Pilipinas kahit na Supreme Court pa ng Amerika ang mag-utos, kahit na si Donald Trump pa ang mag-utos, kahit na si Xi Jinping pa ang mag-utos, kahit sino pang Poncio Pilato ang mag-utos, hindi na po maibabalik si Digong dito sa Pilipinas. Kaya po, sa nangyari na ito, si Digong ay ginisa talaga sa sarili niyang mantika dahil nga po hindi tayo umalis sa Interpol. Tayo po'y naging kasapi pa rin ng Interpol. Ngayon, pangapat, pwede bang ireklamo ng mga kaalyado ni Digong na kidnapping talaga ang ginawa ng ating mga ni General Torre at ng Interpol para mahuli si Digong? Ito ba'y talagang kidnapping? Pwede po nilang ireklamo yan hanggang sa
kahit anumang korte dito sa Pilipinas nila gusto magreklamo. Pero hindi na po maibabalik si Digong dito sa Pilipinas. Pwede nilang baka makasuhan si General Torre, malay natin, baka mag-magic ang mga DDFs, baka mahilot nila ang Supreme Court at masabi ng Supreme Court na oo, labag sa batas ang paghuli kay Digong, na kidnapping ang ginawa ni General Torre, pwedeng mangyari yan. Pero, ito lamang po ang isang nakakasigurado tayo. Never, ever maibabalik si Digong dito po sa Pilipinas at hindi na po siya makakabalik pa. Kahit ano pang korte ng Pilipinas ang mag-utos, kahit na manalo pa sa petisyon si Kitty, si Baste, si Pulong at si Sara, kahit na ano pa po ang gawin ng mga kaalyado ni Digong, hindi na po maibabalik si Digong dito sa Pilipinas. Kaya ikaw, Alan Peter Cayetano, bago ka magkukuda, alamin mo muna kung ano ang sitwasyon. Naturingan kang abogado, hindi mo alam yan. Naturingan kang abogado, pero ang alam mo lang, puro pagtanggol kay Digong. Maging patas ka naman sa ating mga kababayan. Tapos ngayon nakapwesto na, grabe ang dikit, dumidikit. O ngayon, yung kapatid niya, kasama nga sa kandidato ng administrasyon. Kaya nga alam niyo, pasintabi na mga Marcos loyalists, Marcos supporters, nasabi ko nga, hindi ko rin iboboto ang mga ibang kandidato ni Pangulong Marcos. Mamimili lang ako dahil mayroon talaga dyan na hindi pagkakatiwalaan. Katulad nito, dikit ng dikit si Alan Cayetano sa mga Marcos. Tapos ngayon, binabatikos niya ang Marcos administration. Binabanata na niya ang gobyerno dahil si Duterte ay nahuli at ipinadala sa ICC. Nakita mo niya? Anong prinsipyo? Kaya tuloy yan sabi ni De Lima. Mag-file ka ng petition before Supreme Court at question mo ang legality ng mga nangyaring ito. Ayan, inutusan ka na. So, Alan Peter Cayetano, kilala kita, kilala mo ako. Saan ka ba talaga? Duterte ka ba hanggang ngayon? Sinabihan ka na nga ni Inday Sara Duterte nung inaalok mo ng pagkain sa hearing na hindi ako balimbing, hindi ako plastic na tao. Gano'n ka na nga eh. At saka yung mga DDS, wala nang tiwala kay Alan. Dahil nag-Marcos ka nga ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Maliban doon sa kapatid mo, si Pia Cayetano ay kandidato ng bagong Pilipinas. Wow! O kayong mga botante, isa lang yan. Isa lang yan sa kanila nang gagaling. May kasabihan sa amin sa lalawigan ng Batangas, ang isda sa bibig na huhuli. Hanggang ngayon, parang nakukunwari lang si Alan Peter Cayetano na makamarcos o sumusuporta sa gobyerno. Kasi kung sumusuporta ka sa gobyerno at ikaw ay naniniwala sa ginawa ng gobyerno, dapat hindi mo babatikusin. Bakit mo binabatikos ang gobyernong ito? Akala ko ba kumakampi ka at kakampi ka? Wow, nagtatanong lang. Nagtatanong lang. Maging maingat tayo sa mga kandidato. Marami sa mga kandidato, balimbing, sip-sip, walang paninindigan. Basta makagamit lang, gamitan lang ng gamitan yan. Hindi ko sinabi kung sino. Maraming ganyan. Ingat po tayo. Mamili tayo ng kandidatong totoo. May prinsipyo, may paninindigan. Ang mga balimbing, walang prinsipyo. Kung ano-ano mga pinaggagawa, kalimutan natin yan. Kahit sino pa sila. Please like, share ng video. Matindi. Isa pang balimbing, Sir Mike Abe, dagdag na natin dyan, si Amy Marcos. Diba? Sabi ni Amy, hindi na daw siya sasama sa pangangampanya ng alyansa ng bagong Pilipinas dahil daw po sa ginawa kay Digong. Bakit? Ano ba ang gusto mong ipunto, Senator Amy? Huwag parusahan si Digong sa kanyang mga kasalanan? Huwag hulihin ng Interpol si Digong kahit na tayo ay kasapi ng Interpol? Diba? Kasi ang tinitignan nila palagi dito, kawawa si Digong, matanda na si Digong, may sakit si Digong. Pero diba, hindi naman mangyayari ang lahat ng ito at wala naman sigurong mahuhuli ang Interpol kung hindi ginawa ni Digong ang mga kasalanan na yan. Diba? Yan ang dapat na maintindihan nitong mga nagtatanggol kay Digong. So,
meron na tayong ako personally hindi ko iboboto si Amy Marcos dahil nga po hilong talilong, hindi malaman kung ano ang sino ang kakampihan, parang balimbing na balimbing, 'di ba? Kinantahan pa nga ito ni ni Salsal Panelo, dahil kahit si Salsal Panelo nakikita na itong si Amy Marcos sala sa init, sala sa lamig. So ngayon dagdag natin itong si Pia Cayetano dahil kung ako po ay kung ako ang tatanungin, syempre kung ano ang opinyon ng isang Alan Peter Cayetano ay pwedeng maaari din na yan din ang opinyon ni Pia Cayetano. So para makasiguro tayo na walang mananalo na kaalyado si Digong sa Senado, ako po siguro baka hindi ko na rin po iboto etong si Pia Cayetano para sigurado. Kasi mahirap manimbang, mahirap na magbaka sakali na hindi boto natin tong si Pia Cayetano kasi baka mamaya iba naman ang kanyang opinion, iba naman ang kanyang paniniwala dito sa kaso ni Digong, dito sa pagkakauli kay Digong kesa kay Alan Peter Cayetano. Hindi po pwede tayong sumala sa ganyan o magbase sa ganyan, delikado. So yun lang po ang concern natin, di ba? Para hindi na madagdagan ng mga magiging sa administrasyon ni PBBM, manigurado na tayo. Huwag na nating suportahan yung kapatid ni Alan Peter Cayetano. Ito yung kumbaga, parang ito yung kapalit ng kanyang pagbibigay ng kanyang opinyon na hindi naman kailangan at below the belt, walang basehan at isa pa bias ang kanyang binigay na opinyon. Diba? Kaya po para hindi na magkaroon pa ng future na problema si PBBM, huwag na rin nating iboto si Pia Cayetano kasama ni si Amy Marcos. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.